Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng Panginoon, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubukas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabilin ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon sa ipagkakaisa ng lahat ng mga mananampalataya na nananampalataya sa Kanya. Sa pagsasaliwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin natin makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumaang ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mga pangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haring bagon pagmapakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsimula po lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamilya ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo-salo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lagadura at ng mapapalit na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangkang tungkol. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabi niyaon, lilimutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng pangaling na lalaki, maging tao o hayop man. At parusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita ko may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y pagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa halis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumi na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa halis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng poon
ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iligtas, pinalinya at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong pagalangin sa iyo ko'y igagalak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko sa iyo at iniiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya ipagkanulo, ay tumangkot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ngayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang pagtipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsasayin na po ang lahat at bigyan galang ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumili, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nagkakapunan si Jesus at ang mga alagad na isinid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y nagkakapunan, tumindig si Jesus. Nagbubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya.
Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata kayo ba ang magbubugas ng aking paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pabubugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita bubugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang laligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyong tularan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasalamatan natin at papurihan ang Diyos sa hapong ito na siyang naging dahilan ng ating pagtitipon upang ipagdiwang ang Biyernes Santo, ang tinatawag na huling hapunan ng Panginoon, at bibigyan natin ng hulaga ang pagbubugas ng paa ng mga alagad. Mga minamahal ng mga kapatid, ang liturhiya natin ngayong gabi ay simula ng 3 araw bago ang maluwalhating kapistahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang liturhiya natin ngayon ay nagpapaalala ng pinakapuso ng ating pananampalatayang Katoliko. Sa umpisa, marami ng ating atensyon ay nakafocus sa lugar ng huling hapunan, ngunit ang Ebanghelyo ni San Juan ay hindi nakakonsentrate sa mga elemento ng tinapay at alak na kinuha. Napansin niyo po ba? There was never a mention na mayroong tinapay na kinuha si Jesus o kalis na kinuha. Sa halip, ipinapakilala ng Evangelista ang isang naging pagkilos ni Jesus na nagpikis ng tuwalya, nagbuhos ng tubig sa palanggana at yumuko upang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Ano po ang ibig sabihin nito? Isang gawain na nakalaan lamang para sa isang alipin. Ang pagyuko, ang paghuhugas ng paa ay nakalaan na gawain ng isang alipin. Kung mapapansin ninyo, ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, walang sinabing alak at tinapay, kundi isang alipin. Alipin na tuturo sa isang lugar na banal. Naalala niyo po ba ang takbo na kung saan sinabi ng Diyos kay Moises, "Take off your sandals, for the ground you step on is holy." Tunay na ang banal na salita na ipinapapahayag dito sa banal na misa ay pinapaalala din na banal ang lugar na ito. Ngunit ang lugar na ito, ang simbahan ito ay banal dahil din sa tinapay at alak na nakokonsagra at tayong narito ay dapat na magkaroon ng pagbabago. Ang mabuting balita ngayon ay hindi lang nakatapos sa
sa paghuhugas ng paa ng mga alagad, kundi iniwan ng Panginoon ang mahalagang paalaga. Ano po ang sabi niya? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ay pinapaalalahanan tayo ng dalawang hindi may tatakong kaganapan sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa. Una, ang alak ay tinapay na nakukonsagra na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Pangalawa, ang pagbabago o transformation na nararanasan ng mga nagsisimba o tumatanggap ng banal na pakikinabang. Consecration at transformation ang dalawang mukha ng banal na misa. Kapag wala ang isa, mawawalan ng halaga ang isa pa. Nagiging ganap o kumpleto ang consecration kapag nagtutulot ito ng pagbabago sa mga nagsisimba. So, tanungin po natin ang ating mga sarili. May nagaganap o nangyayari bang pagbabago sa aking buhay sa pagtanggap ko ng banal na pakikinabang? May nagbabago ba sa aking pagkatao kapag ako'y nagsisimba? Nagiging mas mabuting tao ba ako kesa kahapon? Sapagkat kung merong pagbabago, mauunawaan mo ngayon na ito ang diwa na itinuturo sa atin ng huling hapunan. Sapagkat ang tunay na nagsisimba, ang tunay na tumatanggap ng katawan ni Kristo, nagbabago ng ugali. Kinakalimutan ang dating pagkatao at niyayakap ang pagbabagong inilalakad ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit ayaw magpahugas ng paa ni San Pedro? Meron pong isang kwento, sa isang sulok daw po ng upper room, medyo tensyonado ang mga alagad. Kakatapos lang nilang magtanong kung sino sa kanila ang pinakamataas. Nang biglang tumuyo si Jesus, naghubad ng kasuotan at nagbigis ng tuwalya. Nagsimulang maghugas ng paa ang Panginoon. Habang papalapit daw po siya kay Pedro, bigla siyang napaatras. Hindi lang dahil hiyang-hiya siya, kundi dahil sa isang sikreto. Ang sikreto, maghapon silang naglalakad, maalikabok na ang paa ni Pedro, at ang amoy ng paa ni Pedro, amoy ng pangingisda, na hindi nakaligo ng 3 araw. Tinanong ko mga gumaganap na apostol, nagpa-pedicure po ba kayo? Ha? Si Pedro hiyang-hiya kasi daw po marumi ang kanyang paa, 3 araw na siyang hindi naliligo. Kaya sabi niya, Panginoon, hugasan mo ang aking mga paa. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Dahil sa takot daw po ni Pedro sa Panginoon, biglang bumanat ng ganito, overacting si Pedro. Panginoon, hindi lang ang mga paa ko, kundi pati na ang kamay ko at ulo ko. Parang gusto kasi gawin magpasyampo na ni Pedro, parang full body scrub na ang ipagawa ni Pedro sa Panginoon. Lumiti ng banayad si Jesus at sinabi, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang paa. 3 aral ang pwede po natin mapulot sa kwentong ito. Una, tanggapin natin ang ating dumi. Minsan, nahihiya tayong lumapit sa Diyos dahil alam natin mabaho tayo. Mabaho ang ating pagkatao. Makasalanan ang ating buhay kaya nangangamoy mabaho. Pero may mensahe ni Jesus, hayaan kong linisin kita. Hayaan mong linisin kita. Sino ba ang karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos? Lahat tayo may tinatanging bago. Lahat tayo nagkakasala. Ngunit ang paanyaya ng Panginoon,
hayaan mong linisin kita. Pangalawa, itinuturo ng kwento ng ating liturhiya ngayong hapon, huwag maging okay. Stay humble. Tulad ni San Pedro, minsan gusto nating patunayan sobra tayong banal, sobra tayong tapat. Pero ang gusto lang ni Jesus, simpleng pagtanggap natin sa kanyang pagmamahal at pagpapakumbaba. Very short homily na ipinapaalala sa atin na ang Diyos handa tayong linisin sa pamamagitan ng pagbubugas ng mga paa ng mga apostol. Kung tayo maalagaan ay hinugasan ng paa ng Panginoon, hindi po ba dapat hugasan din natin ang paa ng ating kapwa, tanda ng ating pagpapakumbaba? Hindi ibig sabihin matanda ka, I'm sorry for the word, hindi ibig sabihin may kaya ka sa buhay, titulado ka sa iyong buhay, ikaw lagi ang nasusunod. Sapagkat ang tunay na naglilingkod at sumusunod kay Kristo, marunong magpakumbaba, alam tanggapin ang kamalian, alam na may kasalanan, at handa siyang tanggapin ang ibibigay ng Diyos sa Kanya. So mga minamahal na mga kapatid, sa liturhiyang ito, nawa biyayaan tayo ng Diyos na tunay na makapaglingkod, magbagong buhay, kalimutan na ang pride, yakapin ang pagpapakumbaba sa ating buhay. Amen. Manatili po tayo nakaupo. Ngayon naman po ay ating gulitain ang ginawang paghugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Paalaala ito sa atin na dapat din tayong maglingkod na may buong pamamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod na ginawa ni Jesus.
lugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagkatilangan ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinuko. Nitong pag-aalay ng tanging mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan ang laman niyang inihain, upang lahat ay buhayin. Ang dugo niyang dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya ay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyig sa iyong kadakilaan. Ama naming maawagin, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pakalooban mo ng kapayapaan at pagpupok, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansimuko. Kaisa ng aming Papa Leon ng iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Pablo Virgilio, at ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang pag-aayon nito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan na iyo'y aming ipinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ginawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin.
pinag-aaralan namin ngayon. Unang-una, ang ina ng Diyos at Panginoon namin Jesucristo, si Maria na malwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingapin at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahari ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong itong mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip na isalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Tinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama naming makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang talis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong banal, sa bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang pagkakain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang
dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala ng talang pagbabasbas. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong naunang yumako sa amin sa pagdilay sa iyong kapayapaan, yaman ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nagigilay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyan makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamangina sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe at ang lahat ng iyong mga banal. Kami nawa ay makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagtulog sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan at ang talang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong ipinagiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin ngayong dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Jesucristo.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. O Panginoong Heso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan ng pagkakaisa, ng kagalingan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumunod. Maghangat, magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan. Kapayapaan po sa ating lahat. Narito ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Kumusta na po lahat? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang itong hapunan ng anak mong mahal. Kami pangitapating makasalo kailanman sa pinig sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsilod po ang lahat.